Purihin ng Panginoon. Happy Lord's Day po sa lahat, sa mga aking kaibigan, sa social media, Facebook man yan, YouTube man yan, kung ano man yan. Happy Lord's Day po. Ngayon, September 1. Pag naririnig niyo po yung salitang September, yung bear month. Yan. Ang tao dyan nagsisimula na yung magagandang ngiti. Bakit? Bear month. Yung bear month na yan sa mga Pilipino, sa buong mundo ang Pilipinas ang pinakamahabang mag-celebrate ng Christmas Day. Pagtungtong ng September, makakarinig ka na ng mga hawiting pamasko. Tuloy-tuloy na yan hanggang January do sa selebrasyon ng tatlong ari. Kasi pag Pasko, yung tatlong hari ang karakter. Parang sila yung bida at saka si Jesus, yung kanyang kapanganakan. At yung pagbibigay regalo ng mga tatlong hari na kung tawagin. Actually, hindi sila hari. Mga magi sila o mago na naglalakbay sa panahon nila. Ano po? Yan. Nagbigay sila ng regalo ng matagpuan ng tahanan ng bahay. Nung dumating sila doon sa lugar kung saan pinanganak si Jesus, sinundan nila yung star. Yun ang kanilang naging guide. So, nung dumating sila doon, 2 taon na po si Jesus. Kaya maling-mali yung drawing ng Belen na tinatawag nila. Nasa pasabsaban siya, may tatlong hari doon. Nandun si Maria at saka si Jose at nandun yung mga tupa. Maling drawing yon, maling dapat i-correct nila yun Nasa bahay na siya, wala na po sa kuweba o pulungan ng mga hayop. Kasi nga po, 2 taon na po si Jesus nung matagpuan nila. Na naglakbay sila, hinahanap, tinatanong si Herodes kung nasaan ang ari. Kaya si Herodes ay nabagabag. Kaya lahat ng mga bata na 2 taon pababa, nang hindi na po bumalik yung mga magi o tatlong ari, Gaspar, Baltasar, ano ba yung isa? Hindi na naalala. Pero ang pangalan na naalala ko, tinuturo sa amin sa eskwela, Melchor, Gaspar, Baltasar. Yan. Yan, nalaman mo na. Siya nga po pala si Ate Ason Bautista. Ako naman si Brother Manny Bautista. Bautista siya sa kanyang asawa, si Kuya Totoy. Yung asawa niyang si Kuya Totoy naman ay mula sa Pampanga, yung kanyang origin. Yung aking origin po, galing din po ng Pampanga. Kapampangan ako, pero si Kuya Totoy, laki na po dito ng Maynila. Kasi dito na sila naging tao. Pero yung kanilang ancestor sa Pampanga din po, at yung ancestor ko sa Pampanga din po. So, kung Bautista siya, Bautista ako, ibig lang sabihin, nandun po yung mga lahi namin, kanonununuhan, Pero kung sa Biblia, ang hanapin mo, ang kanonununuhan namin nasa Biblia ay walang iba kundi si Juan Bautista. Ang akin doon. Natatawa po si Ate Son. Okay. Kaya po narito kami upang ang salita ng Panginoon Diyos ay aming pagsasaluhan. Ang dala ko pong Biblia ay Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ito'y galing sa isang preso na involved po sa droga na isang kabataan. Nung nakalaya, nahingi ko sa kanya ito. At siya na mga aking ginagamit kasi nga po magahan siya, kalahati lang.
Yan. Purihin ng Panginoon. Kaya atin po ngayon tatalakayin ang kasaysayan ng Biblia about Jesus. Alam niyo po sa panahon na si Jesus po na pinadala ng Diyos dito sa lupa hanggang sa umakyat muli sa langit, talagang hindi nila kilala kung sino ang Jesus na ito. Hindi nila kilala ang Jesus na ito. Kaya siya ang ating pag-aaralan. Ano po? Pero bago tayo papalahot sa salita ng Panginoon sa Biblia, tayo muna'y panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo ni Ate Ason. Itong bahay niya nagagamit kong parang simbahan sapagkat ang iyong salita ay nahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po natin titignan kung bakit sinasabi kong habang nangangaral si Jesus, nagtanong siya sa kanyang mga halagad. Maraming tao ang hindi nakakakilala talaga sa kanya. Ganito ang nakatala sa Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. Yung anak ng tao, ginagamit ni Jesus yan, isa sa mga title o titulo niya sa kanyang panahon. Sa 14, at sumagot sila, ito po yung sagot ng mga tinanong na alagad ni Jesus. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Kita nyo po, sa dami ng mga taong napupuntahan ni Jesus sa kanyang panahon, sa kanyang ministeryo, nang tanungin niya ang kanyang alagad, sino ako para sa mga tao? Iba-ibang sagot ng mga tao. May nagsasabing iba, sabi nila, ikaw daw si Juan na tagapagbautismo. Ang sabi naman ng iba, ikaw si Elias. Ang sabi naman ng iba, ikaw si Jeremias. Yung iba naman, hindi pinangalanan. Isa ka sa mga propeta. So, dito makikilala po na natin ang katotohanan. Ang mga tao talagang hindi kilala ang Jesus na ito. Isipin nyo, yung may sakit, pinagagaling. Yung patay, binubuhay. Yung sinasaniban ng masamang espiritu, lumalaya sa mga demonyo. Nakakausap ang hangin. Nung nasa dagat siya, habang nakahiga siya, natutulog, biglang umalik po yung malabagyo. Tinabahan ng kanyang mga apostol. Ginising ngayon siya. Anong sabi? Panginoon, Panginoon, gising ka. Mamamatay tayo ngayon. Kasi po, umali po yung hangin. Kahit naman po tayo, halimbawa tayo, nasa laot tayo, nakabangka, makita mo, tahimik ang panahon. Bigla ngayong naglakasan ng araw, hindi ka ba kakabahan? Kakabahan ka, siyempre, baka mamatay ka. Yun na naging damdamin ng mga alagad kasi tao din silang gaya natin. Kaya inistorbo nila si Jesus, ginising siya. Pagkatapos sasabi ni Jesus, hangin, tumigil ka, tubig, umayong ka. Anong sabi ng alagad? Ano ba yan? Kinakausap niya yung hangin. Totoo nga, ito yung anak ng Diyos. Maging yung mga halagad po Kasi nga po, tao sila. Kaya, maski sila, kung si Judas ka ibinenta pa nga siya sa 3 pirasong pilak. Tingnan nyo, si Pedro nga, nagbakaw. Nagbalik muli sa pangingisda. Talagang, kasi tao po sila Pero,
tuloy natin ang binabasa ko. Ang kasunod ay ganito. Sa 15, tinanong muli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Para sa inyo. 16, ang sagot ni Pedro. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, totoo ba nga ba yan ang sagot ni Pedro? O merong iba na sumagot at ginamit lang yung bibig ni Pedro? Sunod na talata, ganito naman ang revelation ni Jesus tungkol sa sagot ni Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito. Sa 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao. Yung palang sagot ni Pedro, walang nagturo kay Pedro na sino mang tao. Yung sagot niyang, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi pala turo ng tao yon. Ang tanong ngayon, kanino turo yon? Tuloy natin yung basa. Sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ang aking Ama na nasa langit, sabi ni Jesus kay Pedro. Ibig sabihin, pinahayagan ng Diyos si Pedro na kanyang isasagot. Maliwanag po, wala po tayong dito, binabago. Kung may Biblia kayo, basahin nyo yan, kung hindi tayo magkakatugma. Yung sagot ni Pedro, kung sa likas na kalagayan ni Pedro bilang tao, yung mga tao ikaw daw si Juan Bautista, nagbabautismo, ikaw daw si Elias, ikaw daw si Jeremias, o isa ka sa mga propeta. Kasi tao yon. Tao rin si Pedro. Buti na lang, bago sumagot si Pedro, inunahan siya na siya ng Diyos. Maliwanag. Anong sabi ni Pedro? Ikaw ang Kristo. Hindi niya sinabing, ikaw ang Yesus, nakausap ko ngayon, na anak ni Maria, na lumaki sa piling nilang mag-asawa, pati si Joseph. Pwedeng sabihin ni Pedro yun, kasi yun ang totoo. Kalahi sila, Hudyo. Pero iba talaga yung sagot na binigay ng Diyos sa kanya. Anong sagot? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Okay, anak ng Diyos. Pagdating sa susunod na talata, ang sabi ni Jesus, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Face to face sinabi ni Jesus kay Pedro at saka sa ibang alagad, Ama na nasa langit. Yung Diyos na nasa langit, Ama niya pala. Kasi sinabi ng Diyos, nang magtanong si Jesus, para sa inyo, sino ako? Ang sabi ng Diyos, yan ang aking anak, ang Kristo. Yun ang sagot ni Pedro. Kaya kung titignan mong maigi, pag-aralan mong maigi itong mga nakasulat ng ito, dito pa lang mabubuo ng konklusyon. Anong konklusyon? Sinabi ng Diyos, yan ang Kristo, ang anak ko. Ang sabi naman ni Jesus,
ang Diyos na nasa langit, siya ang ama ko. E di magtatay sila. The same. Pero magkaiba sila. Iba ang Diyos na ama, iba ang anak na si Jesus. Pero mag-ama sila. Dalawa sila. Father and Son. Ngayon, ang tanong, nung panahon ba na si Jesus nandito sa lupa at nangangaral, yung bang pagiging Diyos ni Jesus bilang anak ng Diyos, taglay niya o hindi? Pasagutin natin si Pablo. Pablo, apostol. Kunin natin yung kanyang epistula para natin makuha yung sagot ni Apostol Pablo. Taglay ba ni Jesus ang pagka-Diyos ng kanyang ama nang siya'y isinugo dito sa lupa at ipinanganak naman ni Santa Maria or Mama Mary? Colosas 1:19. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Sino yung anak na tinutukoy dito? Walang iba kundi si Jesus, ang bugtong na anak. 1:3:16. Si Jesus. Pupunta tayo ngayon dito sa 2:9 ng Colosas pa rin. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naging Kristo sa kanyang pagiging tao. Ibig sabihin po, taglay-taglay ni Jesus ang nature of God nang siya ay dito sinugo sa lupa upang iligtas tayong mga makasalanan. Hindi po natin minamagic, binabasa ko lang. Ibig sabihin, mula sa langit, isinugo ng Diyos si Jesus sa lupa na pinagbuntis naman ni Mama Mary. Merong controversial dito. Ito po yung controversial na hindi maunawaan ng ibang nagtuturo ng Biblia. Ito, babasahin natin. Mateo 1:18. Ito ang naganap nang ipinanganak si Jesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakdang magpakasal. Nakatakda, hindi pa naikakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang dinadalang baby, Jesus, bata ni Maria, ay hindi mula sa tao. Kasi nga po, wala pa silang record na si Maria at Jose ay nagkaroon ng ugnayan sa isa't isa o sa madalit salita, honeymoon. Wala pa. Kaya nagdadalang tao. Saan nagmula yon? Ang sabi, ulitin natin, para wala tayong magiging baka sabihin, bias ako. Hindi, nagbabasa nga ako eh. Yan bang bias? Nagbabasa? Baka kayo yung bias. Wow. Sige, kayong mga kritiko ko, maglatag lang kayo. Kailangan biblical ah. Eh, ginagawa ninyo, puro kwentong kutsero lang ang ginagawa nyo. Kwentong barbero. Oh, ano pa sabi nyo? Magsuri. Ano susuriin? Eh, nagbabasa na. Ikayo ang magsuri. Eh, kasi bawal sa inyo magbasa ng Biblia. Naloko na. Naloko kayo ng dyablo. Ulitin natin. Ito. Ngunit bago sila nakasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Oh. Kaya hindi tao si Jesus, kundi ang sabi ni Pablo,
Balikan nga natin. Kita nyo, nagbabasa tayo. Oh, para wala tayong hindi tayo matawag na bias. Ulitin natin yung 2:9 ng Colosas. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naging Kristo Jesus sa kanyang pagiging tao. O, pagiging tao. Hindi talaga tao yan. Yan, kaibigan. So, maliwanag. Kasi nagbula siya sa Espiritu Santo. Hindi siya nagbula sa anumang similya ng lalaki at babae ni Maria at ni Jose. Okay? Sana tanggapin niyo po yung nakasulat. Huwag kayong maniwala sa akin. Yung binabasa ko, papaniwalaan niyo. Kasi itong itsurang ito, kalbo. Sabi ng iba, kalbo? Oh, hindi baling kalbo. Ano po? Buha po naman. Natawa po si Ate Asa. Ha? Meron pala siya sa ayan. Buti na lang sinabi niya yung joke lang. Okay, balik tayo kay sa Biblia. Ngayon, meron pang nakatala dito. Sa Lucas naman. Ano naman ang mababasa natin? Ito. Sa Lucas 1:20 na simulan natin sa 28. Lumapit ang anghel sa dalaga. Ang dalaga dito po si Maria. Kasi nga po wala siyang karanasan. Kaya dalaga. Biren na biren. Virgin na virgin. Okay? Lumapit ang anghel sa dalagang si Maria. Wala po yung Maria, dinagdag ko lang. Para hindi na po kayo mag-isip ng kung ano-ano. At binalita ito. Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon. 29. Nagulimihanan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganong pagbati. Kasi napakaganda yung pagbati ng anghel eh. Magalak ka. Ikaw na lubos na kinaligdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon. God with you. 30. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat magiging kalugod-lugod ka sa Diyos. Kita niyo? Naging kalugod-lugod si Maria sa Diyos. 31. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Yan. Kaya pinagbuntis ni Maria, ang pangalan ay Jesus. 32. Sino si Jesus? Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-tahasang Diyos. O, anong sabi ng anghel? Itong Jesus pala, anak ng kataas-tahasang Diyos. Magdududa po ba kayo dito sa anghel? Anghel na sinubo ng Diyos ito, galing sa langit. Para lang sabihin kay Maria, ang gusto ng Diyos na manganganak siya sa kalagayang birhen o virgin o dalagang dalaga. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang 33 maggari sa angkan ni Jacob, sa Israel po, Jacob. Magpakailanman, ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ang kanyang paghahari, si Jesus po, yung hari, ay walang katapusan. Ngayon, sa lupa, maraming hari. Dito sa Pilipinas, presidente. Pag natalo na yung presidente, iba naman yung upo. Papalit-palit. Ganon din po sa abroad. Kung yung kanilang leader, ang tawag sa kanila, ari,
pag namatay yung ari, papalitan ng anak na magiging ari. Papalit tao kasi sila. Pero si Jesus, walang pagbabago. Magpakailanman ang kanyang pagiging pagka-ari. Basahin natin muli ha. Maghahari sa angkan ni Jacob sa Israel, magpakailanman ang kanyang paghahari walang katapusan. Dito sa Hebreo, basahin natin yung tala rito ha. Hebreo 1:6. At nang isinugo ng Diyos ang kanyang panganay na anak, wala pong iba kundi si Jesus, one and only, panganay. At nang isinugo ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Sa 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang Diyos po nagsasalita, ang iyong trono o Diyos, ang kinakausap si Jesus, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Ano po si Jesus? Dito natutupad po yung paghahari niya, walang katapusan. Sabi niya, ikaw ay maghaharing may katarungan. Okay, ulitin natin. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. The throne. Sabihin, trono ng kapangyarihan, magpakailanman. Si Jesus po yun. So maliwanag kaibigan, walang okos-pikos dito, walang dinagdag dito. Pinasasamba siya ng Diyos. Yung mga hangil ng Diyos, pinasasamba si Jesus. Ngayon, tayo bang mga tao, dapat din tayo sumamba kay Jesus? Tignan natin yung tala. Pasinin nyo ha. Kung ang tayo ninyo, si Jesus ay tao, dapat hindi nyo sasambahin. Tao, kagaya natin. Sasambahin mo ba yan? Tao, kagaya mo? Ang tao ay nagkasala. Sasambahin mo yan? Na isa ka rin makasalanan. Wala sa katotohanan. Ito. Bakit si Jesus sinamba? Kasi nga, hindi siya tao. Kayong mga nangingriti ko dyan, ang stand ninyo, tao. Oy, nasabi ko sa inyo, mag-ingat din kayo. Sa Biblia, matututo kayo. Kanya lang ang problema, bawal sa inyo magbasa ng Biblia. Naging, anong tawag sa inyo? Uto-uto. Kung ano sinabi ng ministro, yun na yun. Kaya kahit niloloko kayo, yun na yun. Naloko kayo. Di ba? Basahin ko. Sa 28 ng Mateo 16. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Pansinin nyo, 11 na lang. May no Judas na dito. Wala na po si Judas, nagpatiwakal na. Hinudas si Jesus, binenta sa 30 pirasong pilak. Okay? Kaya pala, sa panahon natin, may mga empleyado, binibenta yung amo. Pero pala silang sinusundan si Judas. Okay? 17. Nang makita nila si Jesus ay siya'y sinamba nila. Kita niyo? Ayan. Sinamba nila. Kaya nila naman sinamba si Jesus. Hindi kasi tao yan. Huwag matigas ang ulo. Kung tao yan, hindi nila sasambahin. Dahil nga hindi tao, sinamba nila. Nagkamali ba sila? Wala naman sinabi siya, oy, nagkamali kayo. Wala. O, nagulat kayo. Wala. Kayo kasi ang ugali nyo, puro gulat. Sabi nyo, nagulat si Tomas. Ang totoo niyan, ang inyong founder ang nagulat. At kayo ay kagulat-gulat. Di ba? Tapos sasabihin nyo si Tomas, lagi kasing absent sa Bible study. Bakit?
Nabuhay na ba yung founder ninyo? Nung nabubuhay si Tomas? Puro lang kasi kayo imbento, paninira. Sinisira nyo pa si Tomas, matagal nang patay. Huwag naman, mahawa naman kayo sa kanya. No, patay na yung tao, hindi na makasagot. So, maliwanag ang nakatala sa 17, 28, 17. Nang makita nila si Jesus, sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nagalinlangan. Yan. Hindi lahat sumamba. Yung iba nagalinlangan. Talagang ganun po eh. Kasi tao sila. At nakikita nila si Jesus na kagaya nila. May laman at dugo na lumaki sa piling ni Maria at ni Jose. Kaya ganun na lang ang kanilang hindi natin maano yan kasi si Tomas man tinatawag na Tomas na maduda. Kaya sabi ni Jesus, huwag ka nang magalinlangan, Tomas. Isipin nyo, apostol yun. Nagalinlangan siya. Hindi po ba? Yan. So maliwanag po dito sa tala ng Biblia ang katotohanan. Alin ang katotohanan? Na si Jesus hindi po tao sapagkat nagbula siya sa Espiritu Santo. Hindi po siya nagbula sa laman at dugo ni Maria at Jose. Kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na po ng pagsuko. Ano? Tanggapin nyo po si Jesus sa inyong puso. Gawin nyo siyang hari ng inyong puso. Ang kanyang pagiging hari ay walang hanggan. Hindi po siya pwedeng palitan. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Andito po tayo sa tahanan ni Ate Son Bautista. Ang programang ito ay Home Bible Study. Bakit Home Bible Study? Kasi po nasa tahanan tayo. Wala tayo sa labas. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. At siya naman si Corazon Bautista. nagbabati sa inyo ng Happy Lord's Day. At saka, dahil September na, alam nyo naman siguro, advance. Merry Christmas. Yan. Vermont, sabi nila. Kaya kami po bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood ng video ito. Kaibigan, alam mo na yan. Like, share na share, at i-share nyo po sa iba. Kayo mga na-share naman, i-share nyo po sa iba. Ano po? God bless us all. Bye. God is good. All the time. All the time. God is Amen. Amen.